Bilang isang Asian import na naglalaro sa 4 at 5 position ay hindi nga ganon kadali na makagawa ng isang double-double na stats sa isang laro, lalong-lalo na yung maramihan. Pero majority ng laro ni Kaya ay halos nasa double-double nga ang kanyang stats na kanyang nagagawa, at ito pa nga ay laban sa mga world imports ng Japan B1 B-League na merong mas malawak na experience sa high-level competition. Hindi ganon kadali na maiskuran nga ang world imports dahil sa physicality ng kanilang laro, at kita naman natin na talaga namang napapalaban si Kai Sotto ng gusto kontra sa mga imports na ito. Nagagamit nga lang ni Kai Sotto ng maayos ang kanyang laki at meron namang talagang galawang pang big man, kaya naman kayang-kaya ni Kai Sotto na makipagsabayan sa mga world imports ng Japan B1 B-League. Maging sa gilas, isa siya sa pinakakailangan talaga natin dahil na rin sa talong-talo tayo sa loob ng paint. Lahat ng laro ng gilas na nakita ko na kung saan talo nga sila ay dihado sila sa rebound at second chance points, at yung panalo naman ng gilas laban sa mga powerhouse teams na kagaya ng Latvia at New Zealand, tayo naman ang nakakalamang ng konti o halos parehasan ang labanan sa second chance points at pagkuha ng rebound. Kaya kitang-kita talaga na nagsisimula ang magandang laro ng isang team sa shaded area sa kanilang frontline, at totoo ang sinasabi ng karamihan na kapag kontrolado ng isang team ang rebound ay kontrolado nga nila ang laro, dahil kahit ilan pa ang mintis nila sa unang attempt nila sa pag-score, kung sa kanila naman madalas ang rebound para sa second chance points ay mako-convert nga rin nila ito sa puntos. Marami ang hindi nga nakakahalata na karamihan sa talo ng gilas ay ang mga key points na kung saan talong-talo tayo ay ang offensive rebound, defensive rebound, at kitang-kita 39 rebounds lamang ang gilas habang ang kalaban ay 50 rebounds. Sobrang laki ng pagkakaiba ng dalawang teams sa pagkuha ng rebound, kaya ang resulta naman ay 13 lamang ang second chance points ng gilas team habang ang kalaban nga ay nasa 29. Tambak talaga ang aabutin ng gilas kapag ganito ang labanan sa loob ng paint. Nakakatiyak tayo na kapag parehasan ang laban sa loob ng paint ay mas mataas ang chance ng gilas na makakuha ng panalo. Kaya nga nasisiyahan talaga ang karamihan kapag maganda ang laro ni Kai Sotto sa Japan B1 B-League, dahil na rin sa nakikita nila na magiging isang malaking tulong si Kai pagdating sa gilas team. Mahaba-haba ang playing time ni Kai Sotto ngayon sa team ng Koshikaya Alphas. Masasabi natin na nasa halos 90% na nga siya at pwede nang maglaro kahit saan, mapagilas o NBA Summer League. At ito na lamang ang nakikita natin na posibleng makaapekto nga sa paglalaro ni Kai Sotto para sa gilas team sa third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers laban sa team ng New Zealand at Australia. At tandaan natin na mas marami pa rin talagang mga NBA scouts ang nasa NBA Summer League mismo, kaya posible na ito ang target ni Kai at ng kanyang kampo. At tandaan natin, nakakarampot lamang ang sahod sa NBA Summer League, halos allowance lamang ito, pero yung chance na makakuha ng NBA contract, ito ang habol ng karamihan ng mga players. Kaya naman kahit halos walang sahod ay naglalaro sila sa NBA Summer League, kaya hindi para sa pera si Kai Sotto, para sa mas magandang karera at sa hindi nga nagagawa pa ng isang pure Pinoy player ang makapasok at makapaglaro sa NBA mismo bilang isang regular o two-way contract na manlalaro. Mas malaki ang bayad ng mga players na maglalaro sa third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers para sa gilas team, at kung meron nga ring NBA scouts na pupunta sa larong ito ng gilas laban sa team ng Australia at New Zealand ay malaki ang chance na dito maglalaro si Kai at dito niya ibubuhos ang lahat, double purpose para sa bayan at para makapagpakitang gilas sa mga NBA scouts.